trabaho. Kaya kanina ay nagpulong po ang Senado at ang mabuting balita, hindi naman po natanggal ngayong araw nito si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kinakailangan po natin si Alan Peter Cayetano kasi abogado, marunong mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Pangalawa, siya magiging patas. Hindi po siya ganun ka-close kay VP Sara, pero dahil nga siya naman ay naging Vice President ni Tatay Digong at naging Secretary of Foreign Affairs, babantayan naman po niya na maging patas ang proceedings. Hindi po gaya ng mga senador sa minorya na talagang hate na hate nila si VP Sara at ang gusto nila matanggal na sa politika itong si VP Sara. Pero ngayon po, nagkainitan sa Senado. Kasi po, nagkaroon po ng privilege speech si Amy Marcos at bagamat tayo may mga alinlangan kay Amy Marcos, at least consistent naman siya na talagang ang kanyang kapatid ay nagdanais na manatili sa pwesto till kingdom come. At ang kanyang sinabi sa kanyang privilege speech ngayon ay yung plano na magkaroon ng Constituent Assembly na nagkaroon ng pagpupulong na inatenda ni Senate President Tito Soto noong mga panahon na yon at nagkaroon nga ng kasunduan na magko-convene ang Kongreso in joint session para nga amendahan ang saligang batas, magkakaroon ng term extensions para sa lahat ng mga mambabatas at hindi magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Meron pa nga mga panukala na dapat daw itaas ang minimum age for president para nga po hindi makatakbo si Inday Sara dahil hindi pa magiging 50 si Inday Sara pagdating ng Mayo 2028 at ang gusto nila itaas ang edad ng pagiging presidente to 50 years at the time of election at meron din namang mga panukala na ibaba ang edad para sa mga senador at ang bidahan nga ito ay para kay Vico Soto na makatakbo na pamangkin ni Tito Soto. Now, marami pong uminit ang ulo kasi ang sabi ni Senator Marcos na ang minorya daw talaga ay nagluluto ng Constituent Assembly. Now, ang sabi ng mga minorya, ni isa daw sa kanila, hindi raw pinag-usapan ang charter change. Pero tumayo rin si Ping Lacson. At alam nyo, si Ping Lacson, miski alam natin ang dami ngayong pinagtatakban, maginoo at hindi sinungaling. Kinumpirma niya yung pagpupulong na naiulat na nangyari daw sa Soler na inatendan ng House Speaker at saka ni Tito Soto na ang pinag-usapan ang charter change. Pero ang sabi naman ni Ping Lacson, hindi raw niya kinonsidera na seryoso yung usapan. Kasi otherwise, kung seryosong usapan, hindi raw niya isa sa publiko yung nangyaring meeting. Ngayon, habang nanggagalaite yung mga hipokritong mga senador dyan, Zubiri, Gatchalian, Ontiveros, lalong-lalo na yung plastic na babaeng yan. O, di ba? Si plastic na babae na malinis daw siya, at dami naman palang mga insertions, no? Amendments ang tawag niya, hindi insertions. Hipokrita! Anyway, milit na naman ulo ko, sandali lang po, no? Ang katotohanan, inamin ni Ping Lacson na nagkaroon ng ganyang pagpupulong na by mistake, napasukan ni Ping Lacson. Iba daw yung meeting na pupuntahan niya, pero nang nakita niya si Tito Soto, nakita niya sila Boji D, nakita niya yung mga ilang kongresista, akala niya yun yung pulong na a-attenda niya. Umalis din siya dahil hindi naman daw yung pagpupulong niya, pero hindi naman daw niya kinonsidera na seryoso. Ang punto po, sino ba ang hepe ng minorya? Di ba si Tito Soto? Inamin na nangyari talaga ang pagpupulong tungkol sa charter change. At ano na pagkasunduan doon? Iko-convene ng Senate President at saka ng House Speaker sabay ang Kongreso para maging Constituent Assembly. Kapag nagkaroon ng deklarasyon na Constituent Assembly, ang kinakailangan lang yung basbas ng Senate President at ng House Speaker. Wala pong butuhan dyan. Ang butuhan pagdating doon sa mga probisyon na nais maamendahan ng Kongreso as a Constituent Assembly. Lilinawin ko po ha. Ang Constituent Assembly, hindi po yan gumagana parang ordinaryong Kongreso na mambabatas lamang. Ang Constituent Assembly, ang mga mambabatas, ang siyang magbibigay ng mga proposal sa taong bayan
para sa pagbabago ng saligang batas. At ang kontrobersiya rito ay yung butuhan. Kasi ang sinasabi ng mababang kapulungan at kung pagbabasihan mo ay lingwahe ng saligang batas, talaga naman na ang butuhan para doon sa mga proposals na amendahan ng saligang batas ay joint voting ang Kongreso at ang Senado. Ibig sabihin, walang kalaban-laban ng mga senador dito dahil 24 lang sila, 300 plus ang mga nasa mababang kapulungan. Now, ang totoo niyan, meron pong drafting error. Dahil nung ginagawa o sinusulat yung ating 1987 Constitution, akala ng Constitutional Commission ay mag-aaproba sila ng unilateral House of Congress. Isa na lang, tatanggalin na ang Senado. Kaya hindi napaloob doon sa provision na kapag magiging Constituent Assembly ng Kongreso, voting separately sila. Ang argumento ngayon, despite the drafting error, ang intention talaga ay magkaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na dapat, bago mag-epektibo ang ordinaryong batas at lalong-lalo na yung mga proposed amendments to the Constitution, dapat voting separately. Pero siyempre, ang napatunayan ngayon, ang pinatunayan ni Ping Lacson, nagkaroon ng ganyang pagpupulong, nagkaroon ng kasunduan na magdi-declare sabay si Bogie D as Speaker and si Vic Soto bilang Senate President para ma-convert ang Kongreso into Constituent Assembly. So ngayon, yung mga sinasabi ng mga minorya na wala sa kanilang papayag na mandahan ng Constitution, well, lahat yun, baliwala. Kapag pumayag si Tito Soto na magkaroon ng Constituent Assembly at kapag siya ay pumayag doon sa probisyon na voting jointly, wala na pong magagawa ang mga senador. Mabubura ang kanilang mga boses. So pwede na lang silang dumulog sa Korte Suprema. Ang problema, ang lengguwahe mismo ay nakasulat voting jointly. Bagamat, sasabihin talaga na ang intensyon ay iba. Na kinakailangan kung ordinary batas, voting separately sila, lalo-lalo na yung mga proposal para amendahan ng Constitution, dapat voting separately din sila. Pero bagamat ngawa ang mga minorya, sa ayaw at sa gusto nyo, inamin na talagang nagkaroon ng kasunduan na magkakaroon ng Constituent Assembly. At yan ay alinsunod din sa mga nakukuha nating impormasyon na kapag hindi nila matanggal si Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment at dahil hindi siya matatanggal, hindi siya makakasuhan at hindi siya madidisqualify sa darating na 2028 elections, ang gagawin nila, charter change para walang eleksyon. Sa ayaw at sa gusto ng mga minorya, nagplanong inyong hepe. Hindi kayo kinonsulta na ituloy ang proseso dahil ayaw na ayaw ni Tito Soto at ng Malacanang na matuloy ang kandidatura ni Inday Sara Duterte at kung kinakailangan na no elections, yan ang naging plano nila. Manigas na lang kayo na hindi kayo kinonsulta ng inyong hepe sa minorya. At isa na namang dahilan nito para tayo ay talagang manalangin at sumuporta sa Senate President ni Alan Peter Cayetano dahil napakita na natin na itong si Tito Soto, pati sa sarili niya mga kakampi, itinatago ang kanyang mga maitim na mga balakid para nga magkaroon ng Marcos forever. Tama ba ko? Hindi. So kayong mga hipokritong mga senador dyan, well, I'm giving you the benefit of the doubt. Baka nga hindi kayo sinabihan ni Tito Sen tungkol dito sa pangyayaring ito. Pero kung hindi kayo sinabihan, mag-isip-isip na kayo. Bakit nyo sinusuportahan pa si Tito Sen, even as minority floor leader, gayong nagkaroon talaga ng napakaitim na plano na magkaroon ng Noel. At kahit anong ngawa ninyo, pinatunayan at pinanindigan ni Ping Lacson ang ganyang pagpupulong. So pwede ba tama na ang inyong mga walang kwentang mga denial? Mga kaibigan, nakita nyo na ang kulay ng mga senador sa minorya. Pagdating ng halalan, pwede ba? Bakit ba kasi binuboto pa ang mga Tulfo? Bakit ba binuboto mga Lito Lapid? Bakit binuboto ang mga Tito Soto? Pwede ba? Napakadami naman ngayon magpipresenta na sa hanay ng mga tunay na nagmamahal sa ating ibang bayan. Basura na natin yung mga walang yan, yung mga kalaban ng demokrasya na talagang para lang
mataguyod ang kanilang mga personal na interes para lang sa kanilang mga mali-malitang kurakot dahil sa mga flood control projects, talagang paghihimasukan at gagawing salawla ang ating saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan. Agree ba kayo or disagree? Well,